sabay na nilabas, 'di ba? Panlito rin 'yan eh. Pag sinabi mo, hindi naman namin sinabi na dahil sa bagman-bagman eh. Iba pa yung ano, kasi mga grupo raw po ng simbahan 'yan. Maawa naman kayo mga kung simbahang Katoliko 'yan. Mahiya naman kayo. Patuloy kayo nagpapagamit sa mga magnanakaw. Okay, eto po ang kwento. Na hinighlight na lang po ni Jesus Palsis. Maraming salamat sa iyo, Jesus Palsis. Kasi mahaba eh. Hinighlight niya na lang. Okay, meron po nagngangalang na Madriaga. Ito po yung may affidavit to. Affidavit ay Ramil Lagunoy Madriaga. Yan po yung pangalan na nilabas po to ng bilyonaryo at binabalita ng politiko. So dalawa nagbabalita plus Jesus Palsis at susunod na diyan papakalate na yan ng mga vloggers nila at saka ng mga media. Mukhang legit na balita na, 'di ba? Ganyan lang gumawa ng gawa-gawang balita, gawa-gawang kwento tapos magiging legit na pag kinagat na ng bayarang media. Okay. Sabi rito ni Jesus Palsis, ito yung mga hinighlight niya, yung mga sinabi ng Madriaga. Bombshell affidavit detailing the money corrupted by and under the orders of Sara Duterte from illegal drugs, confidential funds, and Pogo. Tindi, no? Pati Pogo, pati illegal drugs. Ang tindi, no? Alam niyo po, ang tagal nag-imbestiga ng Quadcom. Ano yung iniimbestigahan ng Quadcom? Correct. Pogo, illegal drugs. Pag-ugnayan po ng mga Duterte sa Pogo, illegal drugs, etc. Di ba? Crime. Bakit hindi po ito lumabas noon? Nung talagang nasa kainitan po ng pag-imbestiga ng Quadcom. Bakit ngayon po nilalabas? Nung durug-durug na po yung pamahalaan dahil bagsak na po ang baba-baba ng piso. Tapos yung ating FDI, alam niyo po ba yung Foreign Direct Investment? Kasing baba po noong pandemya. Ganun po katindi. Ang pumapasok po na pera rito sa Pilipinas, kasing baba po nung panahon po ng pandemya. Tapos, ang mga nakikitang mastermind sa flood control, yung mga Kamag-anak Incorporated, isang anak at isang pinsan. Ang mga sa smuggler, kamag-anak naman ng asawa. Tapos ilalabas nyo to. Halatang-halatang diversion. Pero patulan natin, ano ba yung sinasabi? Ito yung key highlight. Sara and husband, Mans Carpio, instructing the pickup of the magnetic lifters from customs. Sila na ngayon. yung magnetic lifters from custom. Binintang na sa mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio. Iba rin, no? Number 2, distribution of confidential funds to Laguna, OBP and Office of the Ombudsman. Aba, sinama pa rin si Martires. Number 3, 1 billion pesos delivery confirmed by Tatay Digong himself. Ikulong na yung mga kurakot at criminal syndicate. Ang lumabas daw, ito daw si Madriaga, ito raw ang bagman, no? So, galing daw sa droga, galing daw po sa, ito, sobra-sobra kasi si Palsis. Talagang, yung nagkukunwaring yung nagkukunwaring balita pa. Ito po, ang ayon sa nagkukunwaring balita mula sa politiko. Sige, kay Palsis, masyadong garapal na yung kampanya na yun eh. A man who introduced himself as former bagman of Vice President Sara Duterte has alleged that her 2021-2022 national campaign was financed by Philippines Offshore o POGO and drug dealers according to an affidavit obtained by Politico. Sila lang po ang naka-obtain. Politico, Bilyonaryo Channel. Naiisa lang po may-ari.
Okay, in his sworn statement, Ramil Lagunoy Madriaga claimed that in 2020, upon the alleged instruction of Davao City Mayor Sara Duterte, he helped organize a group called Inday Sara Duterte is my president or ISIP. Meron po ba kayo narinig na grupong ganyan, ISIP? Si VP Sara daw po ay nag-organize ng Inday Sara Duterte is my president or ISIP noong 2020. Alam niyo po, pagkakatanda ko po, si VP Sara po, ang panawagan po ng buong Pilipinas kay VP Sara, Run Sara Run. Kasi ayaw tumakbo ni VP Sara, gusto niyang tapusin yung termino niya sa Davao City. Run Sara Run. Di ba? Tayo po yung nangungumbinsi kay VP Sara na tumakbo ka na bilang presidente. Hindi po yung the other way around na siya po ay nag-organize para siya maging presidente. Yun doon pa lang eh. Sablay-sablay na eh. Anyways, tuloy natin yung kwento. Meron po ba mga taga Davao dito? Meron po bang isip dyan yung Inday Sara is my president na grupo? Kayong narinig? Okay. Tuloy po natin yung kwento. Madriaga said the group later registered with securities. O yan, meron naman palang registration. O, madali po i-trace yan kung sino po yung mga member niyan. Okay. So, doon na lang po tayo sa pagpopondo. Siya raw po yung bagman. He introduced recommended Colonel Dennis Nolasco. Ayan, PSG, etc. etc. Okay. So may mga, eto po yung mga nakakulong. Yung mga pinagsasabi niya po rito ng mga tao, eto po yung mga napakulong dahil dyan sa Kakwakawadcom, di ba? Okay, eto na lang po. Kung totoo po itong sinasabi niya, dito muna, bago tayo, kasi sinagot na po ni Sas yan eh. Si Sas Rogando Sasot, sinagot na po yan. At maganda po paliwanag ni Sas Rogando tungkol dito sa bagman di umano na to. Okay, sino po maniniwala? Number 1 po si BP Sara sa lahat ng survey. Number 1 po. Alam niyo po, eto mga revelasyon natin. Kaya paniwala talaga ako kay kay dating Senador Miriam Defensor Santiago. Sabi ni Miriam Defensor Santiago, pag ikaw tatakbo kang presidente at ikaw ay nasa top 3 ng presidential survey, bumabaha ang pondo mo. Ayan ha, ito napaka-practical ha. Kasi ang gustong palabasin nitong Madriaga, yung pondo, yung campaign fund ni BP Sara, nagmula yan sa mga anong tawag na nga dyan? Pogo at saka sa mga drug lords, di ba? Okay. Tanong, wala bang legal na magbibigay ng pondo kay BP Sara samantalang siya ang number 1 sa lahat ng survey? Patulan na natin, sabihin na natin na bumaha yung pondo kay BP Sara. Ang tanong, wala bang talagang magbibigay kung ikaw ang number 1 sa lahat ng presidential survey, sa tingin mo hindi ka makakakuha ng pondo sa legal? Hindi po. Taliwas po yan sa mga kaganapan. Si Miriam Defensor Santiago na po nagsabi, pag ikaw nasa top 3 ka, bumabaha ang iyong campaign fund. Kaya nga po merong mga tao takbo ng takbo. Kahit talo sila lagi kasi bumabaha po ang campaign fund. Lalo na kung sikat ka. O may kakilala tayo niyan, nakailang takbo ng presidente. Takbo pa rin ang takbo. O, 'di ba? Si Leni Robredo, natalo 'yun, pero ang bukang bibig niya before nung katatalo niya pa lang na uulitin niya. Uulitin nila yung kampanya kasi
talagang marami raw namulat, etc., etc. Kaya uulit-uli sa 2028. Pero nag-world tour. Pagkatapos matalo, nag-world tour. Bumabaha po ang budget mo pag ikaw number 1, number 2, number 3 na presidente. Si VP Sara hindi po nawala yan sa pagiging number 1. No? Kaya tiyak na tiyak po tayo na baha po yung bumabaha po yung pondo niyan ni VP Sara. Kaya imposible po na ang stand niya anti-droga yan. Alam niyo po, kilala po yan si VP Sara. Nananapak nga yan. Hindi po yan kukuhan sa drug money. Lalong, hindi po ba? Hindi ko po alam sa Pogo. Legal po yung Pogo nung araw. Kailan lang naman nag-illegal yung Pogo na yan. Hindi po ba? Basta mga legal na negosyante po at wala namang involved, hindi ka naman kontraktor. Akala nyo ba yung mga bilyonaryo natin, lahat po yan nagka-campaign contribution. Legal po ang mag-campaign contribution ka. Yung mga oligarko natin, lahat yan may campaign contribution sa mga politiko, lalo na sa number 1 at number 2, number 3 sa presidential election. Pag legal po ang pinagmulan, bakit kung bumabaha na po yung legal na campaign fund, bakit po kukuha ng drug money si VP Sara? Katarantaduhan po yan. Di ba? Imposible. Papaniwalain nyo yung tao na ganun. Number 1 yan. Tapos, droga yung kanyang campaign money. Maniniwala pa ako kung kulelat yan. Tapos, ang daming pera. Halimbawa, pansampu ka sa survey. Pero ang dami mong campaign fund. Maniniwala pa ako galing sa nakaw yan o galing yan sa droga. Pag ganun ang sitwasyon. Pero pag number 1 ngayon, pag number 1 yan, putya, hindi po pwedeng sabihin nyo galing sa droga yan. Ganun ba kabobo ang mga Duterte sa palagay ninyo? Alam ng mga tao na anti-droga sila, tapos tatanggap sila ng drug money. Kalokohan yan. Number 1 pa sila. Alam nyo po, sa number 1, pwede kang tumanggi sa mga Pag ikaw po, sikat ka, number 1 ka sa survey, pwede kang tumanggi sa mga campaign contribution dahil ayaw mo magkaroon ng utang na loob. Hindi, yung sinasabi ninyo na pogo tsaka droga pinagmulan ng campaign fund ni VP Sara, walang maniniwala sa inyo niyan. Kasi number 1 siya sa survey, hindi po siya kapit sa patalim. Okay. Ngayon, ito po ang sagot ni ni-research kagad ni Sasrogando Sasot. Ito po ang na-research ni Sasrogando Sasot. Ito ayon po kay Sasrogando Sasot, as stinky as Bikoy, Daramil Lagonoy Madriaga, kaputahan of diehard Duterte haters. Yan po, no? Yan na po ang bagong pangalan ng Kakamping, Dilawan, Makabayan Black at lahat ng mga anti-Duterte. Diehard Duterte haters, DDH. If you are Kakamping and you are buying this Madriaga affidavit where a BMP prisoner testified that he used to be the bagman of Sara Duterte, you need to wake up. O yan. BMP prisoner pala yan. Ngayon lang po tayo nakakita sa panahon lang po ni President Marcos. Lagana po yung paggamit sa mga BMP prisoner para mag-testify. Alam niyo po, sa tunay pong korte, malabo pong kilalanin yan ng judge. Bakit? Kriminal nga yan. Ibig sabihin, yun po kasing pag-affidavit, di ba nanunumpa ka? Nanunumpa ka na yung iyong affidavit ay malaya ka na nagpapahayag. Yun po yun di ba?
ang panunumpa po ng affidavit, ikaw ay